Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na may mga nakuwang data mula sa Bureau of Customs. Ito'y kasunod ng cyber attack sa ahensya kung saan ang layon nito ay data mining. When it was compromised, certain data were extracted, a subset of their data, hindi naman yung buo. Ang nangyari is na-compromise yung reportorial system nila. So it's a system, isolated system inside BOC for their, it's more like a communications system nila to report on their daily activities or their daily achievements. Paliwanag ni Assistant Secretary Paraiso dahil nakahiwalay ito ay hindi ganun kalaki ang naapektuhan. Ayon sa DICT, Lunes nang naiulat sa kanila ang insidente at agad nang rumisponde ang kanilang National Computer Emergency Response Team o NCERT. Dito ay nagsagawa sila ng assessment sa system ng BOC. Kasabay nito ang kanilang investigasyon sa nangyari. Tinataya ng ahensya na nasa 10 gigabytes ng data ang posibleng nakompromiso ng nasabing insidente. Some of it would be employees medyo, and some of it yung mga data ng mga clients and customers ng BOC. Kasi na-isolate yung system, na-quarantine natin yung system, pati yung mga access points nila, kinwarantine na natin. So, the internet and the servers were also isolated. So, talagang hindi siya makaka-apekto doon sa ibang ginagawa ko ng BOC. Anya may sistema o firewall naman ng BOC laban sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit masasabing mas advanced ang gamit ng mga hacker para malusutan ito. Sa bahagi ng BOC, kanila pang inaalam ang kabuuang bilang ng mga data na nakompromiso. Base sa kanilang investigasyon, posibleng kasama dito ang mga pangalan, email address, company name, contact details at tax identification number. Abiso naman ng BOC, magpalit ng password ng login credentials at iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa inyong account. Kaugnay ng insidente, paalala ng DICT sa iba't ibang mga ahensya ang pag-comply sa nakalatag ng National Cybersecurity Plan. Bukod pa dito, ang pagkakaroon ng sari-sariling emergency response team. Kung agad yung mangyayari, hindi na po sila tatawag sa DICT. Internally magkakaroon na sila ng pag-responde ka agad-agad. So more like an internal, pag sa mga kumpanya natin, may sarili ng mga nurse at doktor. Pag may sakit doon sa hindi na itatapos sa ospital. Sa uli kasunod ng mga pag-atake ayon sa kagawaran ay mahalagang tingnan ng kani-kanilang mga sistema at gawing prioridad ang pagkakaroon ng upgrade kung saan nakahanda ang DICT para tumulong. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.